morning, everyone. This is Melvin Lindan, and I am going now to discuss to you the chapter 8, the Poblacion Retrospect. So now let's start. No? So I'm going to discuss to you the poblasyon, no? Or ang poblasyon isang pagtatanaw sa nakaraan panimula. So ang pangunahing baryo ng Moncayo ang poblasyon. So ang pinakaunang baryo sa Moncayo is ang poblasyon. And ang poblasyon ay nagsimula pa noong panahong ang lugar ay tinitirhan ng mga semi-nomadikong tribo. So when we say semi-nomadikong tribo or semi-nomadic tribe, mao ni sila ng mga tao nga dili gani kapuyo sa usa ka lugar, means kanang dili sila temporary nga lugar, mawala ra din sila. So mao sila ang semi-nomadic kanang lahi-lahi sila og ginapuy-an based sa ilahang pagkaon nga makuha ng lugar. So mahurot na mawala na po na sila diha kay mangita sila laing lugar nga makuha og source sa ilang pagkaon. Ang katong mga semi-nomadic tribe is nasilay ko na simple lang ang pamumuhay yun, no? So ang mga katutubo na tinatawag ngayong mga lumad ang unang nanirahan sa kagubatan. So mo to sila no semi-nomadic, and then ginatawag sila nga lumad. Karon ginatawag na sila nga lumad, and then ang mga lumad is mo tong unang nga nagpuyo jud diri sa rainforest kayo. And then continue ta na. Nanguhuli sila ng hayop para sa pagkain, nagsasaka gamit ang kaingin at nangingisda sa mga ilog. So ang ilang source of food niya ginakuha dati is katong mga namuyo diri nga lumad sa Moncayo or sa poblasyon. Ang ilang source of food is ang una panghuli ng hayop or mga panghuli ng hayop, bisag unsa nga hayop nga ilang pwede makaon. And then katong kaingin, so kabalo naman mo sa kaingin, di ba? And then pangingisda. So one of the source or main source nga ginakuha nilang pagkaon is pangingisda, since ang Moncayo is naman siya sapa, no? And then kabilang sa mga katutubong ito ang mga manubo. So daghan ni siya o kanang tribe man na kuandare. So daghan ang mga manunubo, daghan ang mga tawagan kanang katutubo nga nagpuyo diri sa Moncayo. So first is naay manubo, and then agusanon, magahat, surigawnon o mamungan. So ang kani sila is namuyo ni sila dito sa mga baybayin or sa katong kilid sa sapa nga dali na sila makakuha og source sa pagkaon na sama sa isda. And mayroon ding mandaya na nahahati sa ang mandaya dinhi ang time is na separate mo sila into duha ka klase sa tribo sa mandaya. So na ang dibabawon. So ang dibabawon mo ni sila tong mga nakapuyo sa dire sa patag, and then naay mansaka. Ang mansaka means sila tong mga nakapuyo dire sa dito sa bukid. Mayroon ding Aita at iba pang maliliit na tribo tulad ng Kagan at Saan. Kahit simple ang pamumuhay, mayroon na silang sariling kultura, pamahalaan at mga batas para sa kanilang komunidad. So bisagin nato no, bisagan ang simple lang ang kinabuhi dire sa mga lumad, but nana sila kanang sarili nila nga culture o kultura, pamahalaan, government, and then batas para sa kanilang komunidad. So katong time bisagin nato lang ang situation sa poblasyon mo kayo, nana sila kanang kultura or nana sila ginasunod nga batas para sa kanang kaayuhan sa ilahang komunidad or diri sa poblasyon. Ang ilan sa kanila ay nanirahan sa mga puno, gumagawa ng bahay gamit ang matitibay na kahoy. So mostly sa mga kuan dati katong mga katutubo, nagapuyo jud sila or nagabuhat sila balay sa ibabaw sa kahoy, no? Ginagamit nila kay para ang mga bahay ay pinapalakas upang maiwasan ang mga mababangis na hayop at maprotektahan ang kanilang mga pamilya. So moto ilahang pamagi para ma-safe sila sa mga katong mga delikado nga mga hayop ba
ang ilahang way para maprotektahan lang pamilya is ginapapuyo or nagabot sila balay sa ibabaw sa kahoy para dili sila maduol or dili sila dali nga ma-atake sa mga kanang delikado nga hayop that time. And then ang rehiyon ng Caraga, Davao at Compostela ay tinatawag sa mga kwento bilang lupain ng mga mandirigma. So ang rehiyon daw sa Caraga, Davao o Compostela mo na silang ginatawag dati o kanang sa kwento lang, no, sa mga kwento-kwento, mo na silang lupain ng mga mandirigma. Ilan sa kilalang pinuno ay sina Dagusaon, Loreto, Binukayan, Pagsilan at ang maalamat na mandabon ng Mandayasi, Dibabawon, kapatid ni Dato Daguhoy. So mo to sila ang mga kilala nga mga isog dati din sa poblasyon or diri sa diri nga kaning mga lugar, no, kaning Caraga, Davao, Compostela. So kani si kuan si kani si Dagusuan mo ni siya ang manubo, and then si Loreto Magahat, si Binukayan Agusanon or Umayan, and then si Pagsilaan Aita. And then katong sa the legend Mandabon of the Mandayasi, Dibabawon, ito isuon ni or diba ma? Isuon ni Dato Daguhoy, no? So let's proceed, and we are now in the early settlement. So early settlement or maagang mga pamayanan. So first ani is tuli-tuli. So ang tuli-tuli, no, mo ni siya pinakauna yun. So ang unang kilalang pamayanan, so mo to siya ang tuli-tuli, ay umiral mahigit isang siglo bago dumating si Ferdinand Magellan noong 1521. So bago pa niabot si Ferdinand Magellan, naanan ning tuli-tuli. And then matatagpuan ito malapit sa bunganga ng ilog Nabok. So kani siya, makita ni siya dito sa dapit daw sa kanang baba sa ilog Nabok, na at pinaniniwala ang itinatag ni Maas Manginasawan Dumabok. So ilang pagtuo daw, si Maas Manginasawan Dumabok ang kanang nagtukod ani nga lugar, no? Isang may dugong Indonesian at Malay. So si Maas Manginasawan Dumabok is siya dugong Indonesia o Malay. Tinawag itong tuli-tuli hango umano sa isang insektong naninirahan sa tubig ng Nabok. So mo to, no, gitawag dai siya tuli-tuli kay nagikan siya or gihalintulad siya dito sa katong insekto nga nagpuyo sa tubig sa Nabok. Ayon sa alamat, may kakaibang kapangyarihan ng insektong ito. Diba? So based on sa ilahang mga story or sa ilahang kwento, no, kato daw nga insekto na daw to siya kanang power ba nga or na siya power nga dili nila ma-explain. Karamihan sa mga nanirahan doon ay kabilang sa pamilya Dumabok. So mostly yun, syempre kay si Dumabok man ang nagkuha na ng lugar. So mostly sa nagapuyo dito, iharap mo mga relatives, which is atong mga family Dumabok, no? Ang pinuno ng pamilya ay may maraming asawa at maraming anak. So that time, dili jud nato na may kaila nga that time pag pinuno ka, daghan kag anak, daghan kag asawa, no? Pwede ra gyud na siya dati kay ikaw may pinuno. So bisan kay siguro karon depende ra pud sa tao day. Depende sa tribe ninyo. Pero dati mostly nana gyud ang sitwasyon. Ayon sa tradisyon, ang pamayanan ay umiral ng mahigit isang siglo or kuano, apit isa ka 1 decades or 10 years ba. Nang dumating ang mga Espanyol sa rehiyon, ang ilang katutubo ay sinalakay ng tribong Saag. So since katong lugaran, no, kay dugay man siya nga na nakuha diya nga lugar, dugay siya na
dugay siya nagstay na nga lugar, dugay na nga lugar nga daghang tao nga nagpuyo ba, no? Umira siya kay imagine nun yun ang mahigit isang siglo means dugay-dugay jud siya kay syempre tarong man siguro tarong ang nilang pamalaka dito kay ang ilang pinuno tarong pod, no? So after niabot daw ang mga Espanyol sa kanang rehiyon, and then ilang gisulong ang tribo or tribong Saag or ay di so maligo gisalakay or gisulong ang kaninga tribo ang tutules sa mga tribong Saag mula sa kabundukan ng Diwata. So ang kaning mga tribong Saag nagikan din sila sa bukid sa Mount Diwata. Dahil dito maraming residente ang napatay at sinunog ang kanilang pamayanan. So grabe jud kahigpit sa mga tribong Saag nung gikan sa Mount Diwata kay ang ilang man yung ipamatay, and then gisunog pa yun nila ang kanang lugar. So ang mga nakaligtas ay ginawang bihag at pinagbili bilang alipin sa mga ngalakal na Chino sa Caraga, Alcatel. So that time nga gisalakay na sila sa tribong Saag. Nadyo ba niya naka-escape, naka-escape or wala sila naka-escape, nakatakas na sila to that time nga gisulong na sila pero dadakpan yapon sila. And then ang mas kuha na itong consequence is pag dakop sila gihimo sila kaya wala mas lagi patay, gibaligya na lang sila dito sa mga Chino sa Caraga o Katingin. So moro to ang akong report. Thank you.